Lahat ng kamatayan ng tao ay may dahilan. Tandaan niyo yan. Kung talagang oras mo na kahit saan ka magtago. Hindi ko masasagot yung mga prinsesa na sinasabi. Basta sinasabi lang, may kababalaghan yung dagat namin. Ang pangalan ng prinsesa ng dagat, Nemia. Lagi na lang bago magpasko o bago mag-October, may nagawa. Yearly talaga daw, sabi nila, talaga may nangyayari na din along the day. Nakilala namin si Aling Nene, ina ni TJ Mendoza. Alas 12 ng tanghali. Ngayon, may dumating na mga batang naliligo. Di ba noong isang taon, September, habagat, di ba? Baha kami noon. Kaano lang ng tubig. Hanggang dito pa tubig noon, kaya 2 lampas tao. Nangyari ang insidente Setyembre ng nakaraang taon sa Barangay Bayog, Los Baños, Laguna. Ito silang nagdadive. Tapos yung pag-diving niya ng pangalawang dive, parang sabi ko, ba't ang tagal ni TJ? Sabi ni Isko, Nanay Nene, nagkabungguan po kami ni Kuya TJ. Andyan po siya sa dagat, nakahiga. Nagtalo na yung asawa ko, yung pamangkin ko. Yun, nagkagulo na kami. Nawala na malay yung aking anak. Kaya nalunod. At sa patuloy na paghahanap ng mga impormasyon, nakarating kami sa Barangay Mayundon, Los Baños, Laguna. At doon nabaling ang aming atensyon sa nangyari kay Kierjan Herradura, isang estudyante ng Letran Calamba. Eldest si Kier, someday gusto niya maging engineer. Gusto daw niya maging proud ang daddy niya. Actually, pareho kaming letranista ng daddy niya. Siguro yung puso niya is sa letran talaga. Ang alam ko, nung time na bago mangyari yun, kasi nandito siya sa bahay, hindi ko din alam kung sino yung kasama niya that time. So, ina-expect ko nga kasi yung kasama niya, kapatid niya. Wala na akong nabalita, kundi nung madaling araw na lang na may nagising dito sa amin na ibinalita na yun nangyari sa kanya. Nag-inom po kami dun sa sa bahay nila Bochok. Tapos, pagdating po ng alas 12, nagkayaya naman po kami sa may dagat na po. Nakita ako ni Kiro. Sinama ako, tsaka nung isang barkada ko. Pauwi na ako dito, sinama ako noon. Yun, papunta na kami sa dagat. Kaya yung maligo, yung sa dagat lang. Liligo lang po. Sabi ko, parang may bangka sa amin doon. Gusto mo, bangka tayo. Kasi nasa kubo kami, nagtatalo lang sila doon eh. Tapos po, mga 12:40 po, tumingin si Kiro sa cellphone ni Giselle. Ayun, sabi nagaya na po siya pauwi. Biglang lumakas kasi alon noon, yung pauwi na kami. Ayun, lumubog na kami. Lumubog nga po yung huli ng bangka. Tapos tumalon po siya. Yung talon po niya, napalayo naman yung yung agwat po ng talon niya. Paglubog namin mga nagpanik na yung iba. Tapos yun, biglang si Kiro, na parang nalulunod na. Tulungan mo ako, ayoko pang mamatay. Sabi ko, pre, huwag ka nang bumita, okay na, maliligtas ka na, andito palapit tayo sa bangka. Ngayon, sabi ko, Kier, okay na, buhay ka na. Huwag ka lang bibitaw, kasi malapit tayo sa bangka. O sabi, pre, hindi ko na kaya. Pumasok sa panaginip ko. Sabi, Ate Deli, halika, kaunin mo ako dito. Sabi ko, nasaan ka ba? Nasa dagat. Bakit? Nalulod ako. Tapos sabi ko sa kanya, sino humawak sa'yo doon? Isang sirena. Kaibigan mo daw sila. Sabi ko sa kanya? Pero halika na, bilis, hanggat wala ka pa sundo. Halika na. Talagang dito na ako susunduin. Dito na talaga ako. Dito ako mawawala. Dito talaga ang hantungan ko. Sabi niya sa akin, ganun. Ayon sa datos na nakuha mula sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, ang Laguna de Bay ay may lawak na 711 kilometrong kwadrado at may humigit kumulang 9 na talampakang lalim at 3 talampakang taas mula sa ibabaw ng dagat.
Ito ang naging dahilan upang gawing mapanganib para sa mga bata o matanda ang paliguan ang nasabing lawa. Ang ano lang dito na nangyari noon ay yung 7 na sabay-sabay na nalunod. Naalala mo yung 7 batang nalunod dito? Ang tawag doon, kawa-kawa, na talagang pag doon ka doon nag-ano, may buwan na talagang nakuha ang dagat. Dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari, nabuo ang mga haka-haka ng mga taong nakatira sa lawa uhos sa mga misteryong bumabalot dito. Ang sinapian ng prinsesa daw ng dagat, pulisya, mapi sa kanya kasi humagok siyang gano'n. Ano. Tapos nung magsalita na siya, maliit na boses na lang, umiiyak. Yun ang prinsesa ng dagat. Yun, kaya daw si TJ nagkaganon, sabi nung sinapian. Kaya daw sila ay nagkaganon, kaya daw si TJ nagkaganon, pinarusahan ng kanyang ama't ina. May nagsasabi na kaya hindi agad nakuha nga, tinawag ko. Pero kung hindi ko daw tinawag, wala na talaga si TJ. Tinawag ko siya ng tinawag, kaya nakuha namin. Ma-aksidente si TJ, kinagabihan may nalunod. Tapos nung ilang araw may nalunod uli. Kaya sabi ko, siguro talagang ganun. May kumukuha talaga. May umaawit diyang sirena. May princess. Sa bawat gusto nilang kumuha, nakuha sila. Hindi sila nagbibigay ng babala na kukuha sila. Sila ang nasusunod. Kung gusto nilang kumuha, kukuha sila. Ako naniniwala ako na witness ko dun sa pangyayari kay Kier na iba yung pangyayaring nangyari sa kanya. Sabi nila dapat daw lalabas si Kier. Kaya lang, hindi ganun yung nangyari kasi nakita siya as in nasa water, nasa ilalim pa rin siya ng water. Sa pagkamatay nila Kiera TJ, sila nga ba'y napagkatuwaan ng lawa o sadyang aksidente lamang ang kanilang sinapit? Kasi hindi naman taon-taon nangyayari yun eh. Maraming taon lilipas, mga 2, 3, 4 na taon bago may mangyari uli. Taon-taon, magbubus ka ng buhay para makalabas yun. At may makain naman ang mga taga-tabing dagat. Yan naman kasing nalulunod dyan eh. Hindi natin pwedeng sabihin na may kababalaghan. Kasi yung ibang encounter naming nalulunod dyan, mga lasing. Kumbaga tayo palang tao, kailangan bago mag5 minuto sa dagat, maihaw na agad kasi patay na tayo pag daw ganun. Ano po kasi, malamig po kasi yung tubig. Kasi pag ang dagat po kasi, pag yung malamig ang tubig, nakakabilis ng pulikat. Namumulikat po yung paa. Baka doon na po yun hindi niya kinaya yung pulikat. Kaya napabitaw po siya sa akin. Ang lahat ng kamatayan ng tao ay may dahilan. Tandaan niyo yan. Kung talagang oras mo na kahit saan ka magtago. Pagkatapos noon, di yun. Sinabi ko sa kanila na, teka lang ha. I-stop mo muna. Stop mo muna ang lahat ng gumagana sa inyo. Sige. Tama na. Sige po. Nagagalit.